Magandang araw po sa lahat ng nakikinig ng aking vlog. Ito na naman po si Ball Square para sa Ball Square Basketball. Now, para po sa vlog na ito, ang aking pong tatalakayin ay yung parating na laban ng Rain or Shine at San Miguel Beer. Now, this is actually scheduled ng April 8, 2026, that is Wednesday. So, as of this recording, ang araw na to is nasa Tuesday tayo ngayon. So, this is going to be tomorrow. Now, ito pong laban na to, marami pong nag-aabang kasi alam po natin na yung Rain or Shine ngayon, sila yung nangunguna sa standing with 4-0, samantalang ito naman San Miguel, after yung medyo shaky na start nila, medyo nakabawi niya sila. They do have a new import in Justin Pato na mukhang maganda yung nilalaro, samantalang yung sa Rain or Shine naman, maganda rin yung nilalaro ng import nila. So, this is the one that we're going to discuss para sa araw na to. At bago po tayo magsimula sa actual na talakayan, nananawagan lang ako na if you like this type of content, pwede po kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel, Ball Square Basketball po. So, thank you po sa lahat na nag-subscribe at sa magsasubscribe pa rin, marami pong salamat. At para sa matagal na pong nakikinig sa aking mga vlog, ito, familiar na sila dito. When I gave a prediction o kaya preview, sinasabi ko muna yung aking yung tinatawag nating prediction score. So, this is only para sa yung tinatawag nating Commissioner's Cup kasi yung sa All Filipino, hindi ko na sinama yon. So, yung prediction score ko doon is actually 16-8. So, medyo maganda-ganda yung prediction ko doon. Now, ito medyo hindi to matama masyadong mga prediction ko kasi meron tayong mga factors na dapat isipin doon eh. So, yung mga unang prediction ko dito, nagbibigay ako ng prediction kung sino yung team kong mananalo. Pero, hindi ko alam kung ano yung laro ng import noon. So, medyo nasa dilim tayo noon. Another thing is that kapag nagbibigay ako ng prediction, kailangan yung mga tinatawag nating key matches na kasama yung mga player, dapat lilitaw yung mga player na nandun. Kasi katulad ng prediction ko, yung Converge at saka Meralco yata against Meralco. And then natalo ng Meralco. Sabi ko, Converge ang mananalo, pero natalo sila ng Meralco. Pero ang pinaka-reason kasi noon, isa sa reason is that wala si Juan Gomez Tiliano. So that is a big factor. Mahirap naman gumagawa ka ng estimate kung sino yung mananalo and then may isang key player na mawawala. And I think that is the same yung huling prediction ko with Rain or Shine against TNT. Hindi yata yung pinaka-last. Meron pa yata na yun. So yung Rain or Shine against TNT, sabi ko, TNT yung mananalo, pero yung dalawa dun sa key player ng TNT hindi naglaro. That was Pugoy at saka si Kelly Williams. And then of course, yung pagdating naman sa Rain or Shine, buo sila. So kailangan isaalang-alang natin yun eh. Nakasama yun dapat sa magiging outcome. So kung sakaling biglang may biglang mawawalang player dahil hindi ko naman alam kung sino yung mawawala, makaka-apekto sa actual prediction ko. Okay po, simulan na natin ang preview. So we're going to start yung tinatawag nating tail of the tape. Now yung sa tail of the tape, that's going to be, we're going to discuss yung tinatawag nating standing muna. So yung standing nito sa San Miguel Beer, that is 3-2. And then sa Rain or Shine naman, sila yung nangunguna ngayon, that is 4-0. Now, if we're going to look yung tinatawag natin dito mga win-loss column ng San Miguel Beer, okay, we'll start with San Miguel Beer man, makikita natin na tinalo sila ng Titan Ultra, ito yung first game nila, ito yung kung saan si Marcus Lee umiscore lang ng 4, yung import nila noon. And then of course, tinalo sila ng TNT dahil medyo parang si Bol is nagiging dominant na noon eh, so nahirapan silang tapatan yon. Pero nanalo sila against Converge, Macau, at Ginebra. Ngayon naman kung susuriin natin yung mga panalo nila, makikita natin dito na nanalo sila against Converge, Macau, at yung Berenice at yung Ginebra. Now, yung pagdating sa Converge, medyo maganda yung panalo nila, pero as you all know, ng panahon na to, parang nagkakagulo na sa Converge kasi hindi nila malaman kung sino yung talagang coach at saka of course wala din si Juan Gomez Tiliano. So medyo disorganized yung team na to na nakalaban nila. Although sabi nila yung powerhouse yung Converge. Yun nga lang, parang hindi magulo yung patakbo ngayon. Pagdating naman yung panalo nila sa Macau, that is not convincing kasi parang yung Macau ngayon, parang ito yung dating Terra Firma, parang kuhaan na lang ng panalo. Actually, hindi ko nga alam kung seryoso talaga naglalaro yung mga to eh. Kasi talagang mahina sila, actually mahina, lalo na yung import ng Macau. Pagdating yung panalo nilang Nebra, that was actually a very close game. Pero I was expecting na mananalo talaga yung San Miguel dito kasi maliit yung Ginebra eh. Ang import nila si Justin Brownlee, dati 6'7", and then wala pa si Japet Aguilar.
And then the other tall person or tall player na nasa Ginebra side is Troy Rosario at saka si Isaac Go, which is 6'7". And take note ng during this time, meron dalawang twin towers yung San Miguel, in Junmar at saka Justin Patton. Junmar is 6'10" and then Justin Patton is 6'11". Nahirapan pa sila nito, kaya ako nang pinapanood ko yung game na to, and then nakita ko na sila yung nanalo. I was actually expecting na San Miguel yung nanalo, pero yun nga lang, dahil lamang na lamang sila sa height, medyo parang nagulat pa ako na medyo nahirapan sila on this game. Okay, this time tingnan mo natin yung mga laro ng Rain or Shine. Ito yung sinabi, parang nagugulat nga yung iba. Now, if you look, nanalo sila sa lahat ng team na nakalaban nila. That is Macau, TNT, and then Meralco, and then Blackwater. Sa Macau, okay na yun. Walang problema kasi alam natin yung Macau mukhang mahina. Yung talagang medyo convincing win dito is yung nasa TNT at saka sa Meralco. Yung sa TNT kasi, magandang laban na to tsaka magulo pa nga talagang nagkaroon pa ng away. Pero I think this one is very convincing. So wala tayong doubt na talagang naipanalo nila yan. Yung sa Meralco, ang medyong doubt lang dito kasi wala silang import nito. Baka minaliit sila ng Meralco na walang import to kaya natin. Kaya nangyari, nang pumasok yung Meralco sa game, medyo flat yung laro nila. So, nung flat yung laro nila, hindi sila nakabawi. Tinakbuhan na sila ng Rain or Shine. So, kahit paano, if you actually analyze yung mga game na nilaro ng dalawang team na to, medyo mas convinced ako sa mga panalo ng Rain or Shine as compared sa panalo ng San Miguel Beer. Okay, magbumuna tayo sa part 2 ng ating preview. Ito yung tinatawag natin mga matchup. Now, dito, ang tatalakayin ko na lang yung mga tinatawag natin key matchup. Now, ang first thing dito na dapat, sabihin natin, I'm going to go on the side of the Rain or Shine. Sila yung magiging defensive team dito, and then of course yung kailangan may hanapan silang player na dapat i-match up for a particular player. Now alam natin ang pinaka-problema ng Rain or Shine dito sa team ng San Miguel kapag nakakarap nila is si Junmar Fajardo. Kasi pagdating ng All Filipino, halos walang makatapat dito Now in the case of this game, because this is meron naman tayong import, I think makahanap na sila ng pwedeng pantapat dito. Now in my own opinion sa Rain or Shine, wala silang pwedeng pantapat na local dito kay Junmar 6'10" and then malakas yung katawan. Pero of course with an import, I think ang gagawin nila dito, ang one-on-one matchup nila dito, especially in the defensive side, is they're going to match it against Jalen Johnson. So si Jalen Johnson mukhang malakas, he can actually match power per power kay Junmar, at nakita natin sa mga unang laro ng San Miguel, nahirapan talaga si Junmar against someone na medyo kasing tangkad niya. So, kahit nga yung medyo maliit na import na konti, nahihirapan siya ng konti Kasi nasanay siya na yung bumabanay sa kanya, mas maliit sa kanya Now, if you actually pair him or match him against someone na medyo malaki, pwedeng mag-struggle siya ng konti. Now, I think yung Rain or Shine will gamble on Jalen Johnson actually guarding Junmar. Kasi among the local nga, katulad ng sabi ko kanina, among the local sa Rain or Shine, wala talagang pwedeng makabantay kay Junmar So, ano na siya, mismatch na siya. Now, pag tinitingnan natin yung mga average neto, at ito, hindi naman natin pwede kumpara to kasi import at saka local to So, yung ngayon, yung kay Junmar, medyo mas mababa yung output niya because meron din naman silang ibang import na maganda rin yung nilalaro. Pero, ano lang, nilagay ko na lang ito for comparison, pero tingnan natin, ito yung titignan ko maigi during the time na maglaban sila. Kailangan pigilan nito si Junmar kasi ito yung susi na para maipanalo to ng Ross. So that is going to be guarded by Jalen Johnson. Okay, yung next key matchup natin na di-discuss natin will be yung import ng San Miguel, that is Justin Patton, that is going to be up against Rain or Shine. Now, kanina sabi ko ang mag-guard kay Junmar will be Jalen Johnson. So, obviously, out na siya pagdating dito. Pwede rin i-guard to ni Jalen Johnson, pero yun nga lang, mahahati masyadong yung katawan niya para bantayan yung dalawang malaki. Pero in this case, I think susugal yung Rain or Shine dito with the matchup Justin Patton against Kalen Chongson. Now, si Kalen Chongson, medyo maliit na siya at 6'5", kasi ito si Justin Patton, that is 6'11". Pero wala silang magagawa dito kapag naglaro ng sabay si Junmar at saka si Justin Patton, meron ng twin towers yung San Miguel. So, si Jalen Johnson, I think, he will solely focus on guarding Junmar kasi walang local na pwedeng bumantay kay Junmar mula sa Rain or Shine.
Pero eto si Justin Patton, nakikita ko yung laro nito, hindi siya talaga power player eh. Is more of an athletic big na mabilis. In this case, medyo susugal sila with letting Kalen Chongson guard the import of the San Miguel. So ito yung magiging sugal dito ng Rain or Shine. So, pag nakikita natin yung average nila, yung mga stat, of course, mataas yung kay Patton, walang duda doon. Pero, in terms of defense, I think kaya naman bantayan to ni Chongson. So, hindi siguro niya malilimit yung talagang output nito, i-score pa rin to, tsaka re-rebound. Pero at least, hindi yung ganitong klaseng average na medyo mataas. Siguro malimit lang niya para hindi siya ganun ka-effective. So, that is the gamble key matchup na gagawin dito ng Rain or Shine sa laban nila on Wednesday. Ang last key matchup na pag-uusapan natin, at ito maraming magugulat, ilalagay ko dito yung sa side ng San Miguel, si Mo Tatua. Now, si Mo Tatua, hindi siya ganun ka-impactful ngayong conference. Pero kahit paano, pag nandun siya, kahit paano, medyo lamang talaga yung San Miguel sa size. Now, you may be surprised kung sino yung ma-matchup dito ng Ross. I think dito, ang ilalagay nila na ka-matchup niya ito is si Luis Villegas. Now, eto si Luis Villegas, I have been very critical of this guy since I start yung vlogging ko. Kasi sabi ko mukhang parang wala na. Pero, yun nga lang, pagdating ng conference na to, mukhang okay naman siya eh. Now, hindi naman ganun ka-impressive yung mga numbers niya kasi meron lang siyang isang laro out of the 4 games na mataas yung score niya. I think that was against TNT, naka 13 points siya. Yung usual score lang naman niya nasa 6, 5, 3 or something like that. Pero at least ang pinaka gusto ko doon is kahit paano hindi na nagpapakita ng problema yung tuhod niya. Kasi yun talagang problema na ito eh. So wala nang ibang malaking katawan na pwedeng bumantay dito kay Mo Tatua. Mo Tatua is 6'6 or 6'7 eh. And then of course si Luis Villegas 6'7. So in this case kailangan nilang gamitin si Luis just in case sabihin natin na nakapokus kay Junmar at saka kay Justin Patton yung depensa, and then nandun din si Tua, di ang lalaki na nun. So kailangan nila ng someone who can actually guard this one. Kasi baka ito pa yung mag-spark plug eh. Kung sakaling ang ipabantay sa kanya is Santillan. O kaya si Belga hindi na naman pwede masyado magbantay yun eh. Mga 6 minutes lang yun kada game. So I think they will gamble again. Key matchup dito will be Tua against Villegas. Ay, meron pa pala tayong isang key matchup, nakalimutan ko. So, meron pa pala, yung unang tatlo kasi diniscuss ko, ito yung tinatawag nating advantage ng San Miguel, na sila yung medyo mas malaking team. So, na-discuss ko yung 1, 2, 3. Pero, pagdating natin sa matchup, ito yung panghuli, yung tinatawag natin yung position ng 1, 2, 3, that is yung point guard, shooting guard, at saka yung small forward. Ang matchup dito ng San Miguel at saka Rain or Shine, I think medyo patas lang sila eh. Medyo kahit paano, match na match. Pero actually, based yung mga nakita kong laro ng Rain or Shine, ng nakaraan, parang lamang na yung Rain or Shine eh, kasi parang nag-level up lahat ng player nila sa 1, 2, and 3. Now, si Nocom is playing really well. Parang siya na ngayon parang MVP candidate, nakakatira siya sa labas. Si Lemeti na I'm also very critical ng nakarang All-Philippine Conference. Sabi ko, parang wala nang shoot to si Lemeti, wala nang offense. Buong naibalik niya yung unang conference na naglaro siya kasi parang nakakashoot na siya from the outside. Kasi ng All-Filipino, wala talaga to eh. Sabi ko, ano nangyari dito? Parang nawala yung shooting touch. Pero ngayon, parang naibalik na niya. So, that is a good thing. So, kapag pag tinanong sa akin kung sino yung lamang dito, I'll probably give the match para sa posisyon ng 1, 2, 3 sa Rain or Shine. Mukhang sila yung nagdadala ngayon ng team na to. At bago natin tapusin yung player preview, nais ko na sabihin na meron tayong tinatawag na Magic Bunot. Now, pagdating sa team ng San Miguel, wala akong makita talagang Magic Bunot eh. Kasi they rely mostly yung mga talagang veteran nila, yung mga proven. Pero pagdating sa Rain or Shine, meron tayong 4 na Magic Bunot na pwede na lang pumutok. At ito yung mga rookies nila. Na yung mga rookies nila, ang ganda ng pinapakita kasi binibigyan ni Coach Sheng Giao ng playing time. Now, nang sinayin itong tatlo na to, yung tatlo si Joshua David, si Kwahao, at si Roque, maraming nagki-question kung bakit mga guard yung kinuha nila eh. Kinuha ito ng Rain or Shine for a certain reason. Now, ang unang pinaka-reason, yung tatlo na to, si David, si Kwahao, at si Roque, kinuha ito ng Rain or Shine kasi kailangan nila ng outside shooting. Yung tatlo na to shooter eh, especially si Kwahao.
Kung napapanood mo siya sa Letran, shooter to eh. And si David, alam ko shooter dito na nasa Lasal eh. Yun nga lang nagkaroon siya ng injury kaya hindi masyado nakakapaglaro. Pero I identify din mo si shooter kaya siya kinuha. And another thing, kaya I think pinaglalaro na to ng Rain or Shine, yung mga rookie nila at nakita natin ang ganda ng pinapakita, lalo na ng last game, si Kuao at saka si Roque. Siguro this is also in preparation kasi if you must know, ako naglagay ako ng vlog na ganito about a month ago. 8 sa Rain or Shine player ang may expiring contract pagdating ng June 2026. Now take note, si Sean Ildefonso probably wala na to eh. Nasa reserve siya, nandun pa rin siya pero nasa reserve. And then of course si Chris Porter, wala na, nasa MPBL na. Now, yung 6 dito na nakikita mo, si Villegas, si Clarito, si Mamuyak, si Asisio, si Karakot, tsaka si Dato, all have expiring contract. Now, there's a possible chance na hindi nila mapapirma yung iba dito, lalo na yung maganda yung nilalaro. Si Clarito at si Mamuyak, ang ganda ng nilalaro ngayon at saka ng All Filipino eh. So, I won't be surprised kung pagkatapos ng kontrata nila sa Rain or Shine, is operan to ng medyo mas malaking sahod sa ibang team. Kasi ano to eh, kahit paano magagamit to ng ibang team, talagang ano to, quality player. So, just in case hindi matapatan ng Rain or Shine yung sahod na inaalok ng ibang team, they might opt to actually just sign in trade o kaya pakawala na lang totally. So, nakita natin dito, 6 dito yung pwedeng matapos na yung kontrata pagdating ng June 2026. And that is the reason kung bakit ngayon pinaglalaro na rin nila yung rookie nila. And of course, pwede ko na rin sabihin na talagang magagaling yung mga rookie na to. Si Arthur Roque is actually parang Cyrus Baguio to eh. At of course, kailangan nila ng another point guard na medyo malaki. Kasi nang laban nila ng Meralco, tinalo sila ng mga point guard ng Meralco kasi malalaki yun eh. So, walang nagawa yung katulad ni Karakot at saka ni Asisio na medyo maliit. So, hindi sila nakamatch up doon. So, that is, I think, the reason. Okay po, moving on na tayo sa tinatawag nating game plan ng dalawang team and we're going to start with yung sa San Miguel. So, dito i-discuss natin yung tinatawag nating offense at saka defense plan nila. So, para sa offense ng San Miguel, kailangan nilang gamitin yung 2-tower advantage nila. So, dalawa yung matangkad sa kanila. That is Justin Patton, that is 6'11", and of course si Judmar Pajardo which is 6'10". So, kailangan ma-maximize nila yung dalawa na yan. So, ang isa sa pinaka nakikita kong gagawin nila is that dapat laging isa, either Junmar o kaya Patton, will always be in the court. Now, that is good for offense at saka defense. Kasi kung sakaling nagpahinga si Jalen Johnson, pinakamatangkad na lang sa Rain or Shine will be Luis Villegas, 6'7", o kaya si Keelan Chongson, 6'5". So, pwede na nila ma-take advantage yun. So, that is the two offense plan na pwedeng nakikita ko gamitin ng San Miguel para makuha nila yung domination sa offense. Pagdating naman sa defense, kailangan matpigilan nila yung run and gun ng Ross. Huwag sila lalaro dyan kasi in the 4 games na nakita ko naglaro yung Ross, talagang 48 minutes tumatakbo yun eh. Tumatakbo sila, puro bata yung mga yun eh. Medyo matanda lang sa kanila, si Belga na ginagamit nila ng 6 minutes. And I think si Keelan Chongson is medyo may edad na rin ng konti. So for the rest, medyo puro sila bata. So that is the first one, pagdating sa defense. Pagdating naman sa second one, yung kailangan, bantayan nila yung perimeter. Now take note, itong Ross na to, this is not the same Ross na nakalaban nila ng El Filipino. Ng All Filipino, ang problema ng Ross, wala silang outside shooting. So si Limeti, hindi nakaka-shoot. Ang talagang medyo consistent lang doon is minsan si Keelan Chongson, minsan naman si Asisio. So hindi sila consistent. Pero ngayon, marami silang outside shooter. Bumalik na yung shooting ni Limeti at the same time si Kuahao and si David and even Roque can actually shoot. So kailangan nilang bantayan yung perimeter, yung Ross, kapag meron silang import na kayang rebound, lumalakas yung kumpiyansa ng mga to na tumira sa outside. So yun ang dapat nilang bantayan. So that is going to be the offense defense for San Miguel. Para naman sa game plan ng Ross, offense and defense, para sa offense, ang gagawin nila is course run and gun. Mga bata sila eh. Ito naman San Miguel, medyo mga matatanda na yung mga player nila. So pag dinaan nila sa takbuhan to ng 48 minutes, pagdating ng second half, pagod na yung mga yan. At kaya to gawin ng Rain or Shine kasi puro bata yung mga player nito. So katulad ng nabanggit ko kanina, dalawa lang yung medyo may edad sa kanila, si Belga and I think si Chongson. Si Chongson naman kinrun and gun, pero si Belga hindi na masyado.
So, if you look yung mga games ng Rain or Shine, the past 4 games, buong 48 minutes tumatakbo sila eh. So, pag ginawa nila yon, that is going to be something na mahirapan yung San Miguel kasi yun nga, medyo may edad na yung karamihan sa mga player nila. And then of course, yung kanina, nasabi ko rin sa defense San Miguel, yung outside shooting must connect kasi may twin towers yung San Miguel eh. So even kung meron kang Jalen Johnson doon na pwedeng rebound, still 2 against 1 is a disadvantage. So ngayon, unfortunately for Rain or Shine, marami na silang outside shooter. So si Kwahao mukhang ginagroom na as an outside shooter. Si Lemeti, bumalik yung shooting niya kahit paano. And then of course si David, si Chongson, si Santillan, isa ka to na shooter eh. Basta may rebounder. Basta may rebounder sa ilalim ng malakas yung loob nun. So that is the offense for Rain or Shine. Pagdating naman sa tinatawag nating defense, ang gagawin nila dito, stop lang nila si Junmar Fajardo kasi ito yung pinaka-heart and soul eh, ng SMB. Pag napigilan nila ito through Jalen Johnson, medyo kahit paano kaya nila kontrolin yung game. And of course, alam natin si Junmar kapag nako-corner to at hindi to makiscore sa loob, binabato na ito yung bola palabas eh. They should also guard the perimeter para yung mga shooter ng San Miguel hindi rin makiscore. So that is the game plan for the offense defense of Rain or Shine. And finally, we're going to the last part. Ito yung tinatawag nating verdict. Binalik ko sa verdict, ayoko lang may pick to win kasi mukhang inaalat ako doon. So verdict na lang, mukhang baka pahiyang. So dito, sasabihin na lang natin kung sino yung prediction natin na pwedeng manalo. Now, in the case na lahat ng key player at walang injuries nandun, nakikita ko na medyo maganda yung laban eh. This is going to be against height, against speed. So, parang ganun yung height against speed ang laban. Pero, ako kasi nang pinanood ko yung mga laban ng San Miguel, yung 5 laban nila, especially yung last one sa Ginebra, medyo hindi ako ganun na-impress eh. Parang hindi pa talaga sila masyado in sync. Yung parang nagkakagulo pa sila. And of course, I actually predicted noon, hindi ko lang na-post sa vlog, na San Miguel will win that one because they do have the height advantage against Ginebra. Pero, as it turned out, nahirapan pa sila. Actually, akala ko nga, Ginebra pa yung mananalo dun eh. With the case of Rain or Shine, nang pinanood ko yung laban nila, lalo na against Blackwater, ang ganda na ng ikot ng bola eh. So, para nakuha na nila yung ikot ng bola. That is something that I think was missing during the All-Filipino Conference. Yung parang, sino ba papasahan nila? Pero ngayon, ang ganda ng pasahan nila. So, height against speed ang magiging laban. Now, this is a very close match. Ang odds na ibibigay ko dito is at least 49 to 51 only. So, that is going to be in favor of Rain or Shine. And this means I'm going to pick Rain or Shine to actually win this game. This April 8th. So, they are on a roll. At the same time, yung tinatawag nating kakulangan ng Rain or Shine ng All-Filipino, yung tinatawag nating rim protector, center, nagawa na nila, kinuha nila si Jalen Johnson. And of course, yung kakulangan din nila sa outside shooting is nagawa rin nila ng paraan. So, meron na silang outside shooting and meron na rin silang center. I think ang mananalo dito sa game na to will be Rain or Shine. So, that is my verdict. So, they are my pick to win. Okay po, at dito po nagtatapos ang aking vlog. Matagalan bago ako bumalik kasi meron akong, of course, kailangan na ko yung trabaho ko at saka yung kung ano man yung mga nararamdaman ko sa katawan. So, again, panawagan ko lang, if you like this type of content, feel free naman to subscribe kasi malaki po yung may tutulong nito sa akin. Tsaka drop a like na rin po. Okay, thank you very much po at marami pong salamat.